Sumobra yung kilay. Hey guys! So, welcome back to my channel. And, eto na ang pinakahihintay ko. Sa wakas, i-review natin ngayon ang Club Clio Kill Cover 48 Hours Phone-Wear Cushion. Ayan. Titignan natin kung nag-aksaya ba ako ng pera or kung sulit ba tong foundation na to. If you wanna know more about this foundation and kung sulit nga ba siya o hindi, kung nag-aksaya tayo ng pera, just keep on watching! At alam kong iniintay nyo to, so i-announce ko yung winner. Hindi ko pumalakpak. I-announce ko yung winner at the end of the video, so if you wanna know then, please just keep on watching. So, yung Club Clio, siya yung brand na nagpasikat ng Peripera tint. Siya yung mga nakikita nyo na nafi-fake na. So, kanila yon. So, etong product na to, itong Club Clio Kill Cover, ito yung foundation range nila. Actually, marami to. Tatlo sila yung cushion, Kill Cover din. Pero binili ko lang yung isa. Ito yung product. Nasabi dito na SPF 50+, tas PA++. Hindi ko naman alam kung ano yung mga sinasabi dito. So, may special guest tayo para sabihin niya kung ano tong mga pandar ng Club Clio. So, introduce ko siya sa inyo. Ayan. Explain ko sa'yo ha. Yung SPF 50, yan yung sun protection. Para hindi ka ma-sunburn, tsaka para hindi ka mamula agad. Yung PA++ na sinasabi, yan yung nagpo-protect sa skin natin on a deeper level para hindi ka magka-wrinkles, saka para hindi ka tumanda agad. Ganun lang kasimple. Yan. Kaya pag nakikita mong mataas yung PA, ibig sabihin maganda yan kasi may anti-wrinkle agents yan. Pag SPF 50, ganyan katagal yung protection na makukuha mo sa product para hindi ka ma-sunburn. Yan lang. May 15 grams din siya ng product. Then, inside, meron na siyang, andito yung product, andito na din yung refill. So, sinasabi niya, yung mga pandar niya dito, sabi niya UV protection daw with whitening and then wrinkle repair. Ito yung mga claims niya. Meron silang 4 shades. So, the lightest shade would be this one. It's called number 2 lingerie. And swatch natin para makita niyo kung gaano ba talaga siya kaputi. Pero suot ko na siya ngayon, so may idea na kayo. Pero, isa-swatch pa din. This is the lightest shade. This is number 2 linen. Yan. So, yung undertone niya, it's more on the pinkier side. Yung number 3 linen, it's more on the yellow side. So, may idea na kayo kung ano yung pipiliin nyo. Yung number 4 is called ginger. That's medium beige. And number 5, which is the darkest shade, is brown beige. So, first of all, yung comment ko sa kanya is, it's very, very convenient. Pag nilagay ko siya sa bag ko, parang isang shootan ko lang, andun na siya. It's very simple lang siya. Tapos, may reflector din siya on the packaging. So, parang iniisip ko, since lagi naman tayong gumagamit ng cellphone natin, di ba, para maging mirror. Ito kasi, pagkuha mo, pwedeng gawin mo na lang siyang mirror. Hindi mo na kailangan buksan yung packaging, tapos titignan mo yung sarili mo. So, walang mga ganong paandar. Yung sponge niya, which is ginagamit mo din sa may foundation, dinidip mo doon, it's very unhygienic for me. Kung bubuksan-buksan mo siya just to use the mirror. So, very convenient din na may parang mirror siya sa may packaging niya. Yung sponge niya, it's black, it's very professional. I'm a fan. Ganda niya. Napansin ko is, ito kasi yung mostly problem natin sa cushion foundation is, kapag tapos natin gamitin, ilalagay natin siya dito sa may parang pan. And then yung leftover product niya is makikita mo dito. So, parang feeling ko kailangan every now and then, sinasanitize din natin siya. Sealed naman yung pinakalalagyanan niya ng cushion. There's a click kapag kinlose mo siya. Ito na ang bida ng ating show. Ito na yung foundation. So, yung other side ng face natin, gamitan ko siya nung applicator na nandito. And sa other side ng face ko, gagamitan ko ng brown. Mga 10 years ko nandito na hugat. Ito na. So, nag-prime na tayo, nag-moisturize tayo lahat na, ginawa natin. So, try natin.
Pag isang squeeze lang yung gagawin ko. So, ayan. Pat. Yung amoy niya, parang mabango siya. Hindi siya yung katulad nung ibang hindi katulad nung ibang foundation na, alam mong amoy foundation. Ito yung tipong kapag nilapitan ka ng kaibigan mo, maamoy, ang bango mo naman. Hindi ka amoy foundation. Yan. Ang puti. Ang puti niya. Pinili natin to, paninindigan ko to. Para hindi halatang mukha tayong beauty parlor. Biglan ko na lang siya sa baba. Sobrang puti niya. Hindi. Maputi siya, pero yung pagkaputi niya, more on pink undertone, ganon. Ako kasi, di ba, yellow, putla. Ito kasi, parang pink lang, ganon. Sabi kasi, ang recommended application daw, dapat ganon-ganon daw. Pat, ganon. So, mako-cover na lahat ng mukha ko. Pindot lang yung ginawa ko, pero parang feeling ko pwede na siya dito. Matipid tayo, ganyan. Ako, matipid ako. Matipid ako. Walang foundation. Kita-kita nyo naman yung shade difference, di ba? dito mo akong multo. Dito mo akong sakto lang. Yung shade niya, it's a little bit off for me. Dapat mas pinili ko yung number 3 linen, which is yellow undertone. So far, yung finish niya, velvety matte nga siya. Hindi siya masyadong dull. May onting dewiness, yan. Pero sabi kasi diba non-sticky daw. Hindi naman siya sticky yan. Parang matte talaga siya. So gamitin ko tong brush ko na tigwa 150 lang sa Divisoria. Actually, mas magastos siya pag nasa brush. Kasi parang hindi siya ganon. Very light lang pag brush. So, ito na yung 1.8 ko. Ito na yung 1,800 ko. Okay. So, straight off the bat, mas maganda yung coverage ng brush side. Feeling ko, dito kasi, yung redness ko, yung mga mamula-mula kong batik-batik, dito kasi, parang andun pa din yung redness. Tapos parang nilagyan na lang ng puti. Parang nilagyan na ng bagong skin. Nilagyan na ng mask. Pero dito, mas na-cover niya yung redness ko. Mas maganda yung coverage pag brush yung ginamit. Don't think this is a full coverage foundation. Medyo medium lang siya. So, for ito, hindi ko recommended for the coverage. Pero kung wala ka namang, kung makinis ka naman, kung maganda naman yung skin mo, ganyan, pwede sa ito. Andito ako ngayon sa may grocery kasi ang init sa bahay, walang aircon. Kaya ito muna ako sa grocery. So, I'm just buying some stuff. And update ko lang kayo, it's now 6:17 PM. And the foundation looks amazing. Nakatulog na ako lahat-lahat. Pagkagising ko, nagutom ako. And may separation siya onte dito sa may nose part. Ayan. Pero I forgot to mention that I set this with the powder kasi I tried this without the powder and sobrang lala ng separation na. Tapos nag-oil up yung skin ko. Pero ngayon, sinet ko siya ng powder. So, ito yung pinaka final product niya. Actually, yan, medyo nag-rub off siya on some areas kasi diba natulog ako. Ayan.
paikot-ikot lang ako sa grocery kasi wala namang masyadong tao kaya nag-update na ako. And, ayan. Yan yung whole look ng face ko. Ayan. Medyo nag-rub off siya. I don't think this worked. This will work up until 48 hours kasi hanggang ngayon on this time frame 8 hours ago nag-crease na siya or nag-separation na siya. Pero it's already 8:44. Yan, it's already 8:44 and actually gusto ko magpuyat para maiwasan ko lang maisagi yung mukha ko sa may pillowcase kasi hindi ko pa alam paano ako matutulog. Kasi diba syempre move ako and so on and so forth. Tsaka I'll also let my hair dry first. So thoughts. First things is, hindi ko siya nasabi kanina kasi na-kick out ako sa grocery kasi daw meron daw akong camera. Nagkaroon din ako ng parang red dito. So kung mapapansin nyo kanina sa mga footage earlier, meron akong parang allergy dito. Laki ng noo ko. Laki. Ayan. Pero meron akong mga parang rashes dito sa may noo ko. Tapos dito nagkaroon din ako. Pero ngayon medyo nag-calm down na siya. Siguro nasanay na yung face ko dun sa formula. So, eto, ginagamit ko lang yung fluorescent. So, dito, as you can see, may separation nangyayari dito. And dito din. So, hindi ko alam kung bakit. Pero yung texture ng mukha ko, parang I feel like pinatanda niya yung mukha ko. Pero, as I'm observing, mas parang naging maganda siya when it warmed up on my skin. Pero sobrang naging oily talaga ako kanina. Ayan, nagkaroon ako ng mga butlig-butlig dyan. So, feeling ko allergy ako dito sa foundation na to. Pero, I'll give you like a closer look of my skin. So, as you can see, nagkaroon siya ng separation dito on my nose. It kind of rubbed off na. And dito, kita na din yung skin ko, nagpipeek through na siya. I just don't think that this will last up until 48 hours. Yung guard kasi talagang paalisin niya na talaga ako. Sabi niya, bawal daw. Takot ako. Para lang maiwasan ko lang yung ano ko, para lang maiwasan ko yung face ko sa may sheets. Kasi ayokong natutulog ng may makeup. I'll check back to you guys in a while. Siguro pag another 8 hours. I know, hindi pa 8 hours. Pero yan ngayon, nangangati na ako. Feeling ko after kung tanggalin tong makeup na to, may mga butlig-butlig lang. Hey guys! So, nandito ako ngayon sa may palengke and it's 7:45 AM currently and I'm here to check in with you guys about the foundation. So, kating-kati na talaga yung mukha ko maghilamos. Gusto ko na talaga maghilamos kasi nangangati na yung mukha ko. And wala na din namang foundation left on my skin. Wala na din yung blush ko. Pero yung kilay ko nandyan pa din. Pero halata mong wala na yung foundation kasi wala na yung mask na dito. Diba kasi first time na nag-apply tayo, meron parang line dito. Halatang halata yung shade difference. Pero ngayon, wala na siya. Pati yung blush ko, wala na. Yan. Nag-fade off na siya. And sa may nose ko, wala na. Parang feeling ko yung foundation, it just made my skin look really tired and old. Kasi sobrang nag-allergy yung mukha ko. Like, ramdam ko na nangangati na ako. Anyways, I'll be back with you guys. And I'll see after this appointment or meeting ko here, I'll see if I can still continue the review. Kasi wala na talaga yung foundation sa mukha ko. Yan. Wala na siya. Nakangati pa nga yung ilong ko eh. Anyways, so I'll see you guys in a bit. Bye! It's 10:31 AM in the morning and I've managed to not wash my face for 24 hours. So,
Te, kating-kati na yung mukha ko. Gusto ko na talagang mag-wash ng face. Or anyways, this is a wrap-up na. I've decided na i-quit na to. Hindi naman quitting kasi wala na kasing natitirang foundation, 'di ba? Ito na yung final product. Final product talaga. Ayan na. So, yun na yun. So, and my thoughts about this one is, una, ayusin ko lang. So, the packaging, it's very nice, very compact siya. Since I can imagine it being, for example, on-the-go woman ka talaga. So, maganda siya kasi may parang mirror-like dun sa may pinaka-packaging niya. So, that's a plus. And for the packaging, I would rate it 5 out of 5. Simply because I like the black packaging. Gusto ko yung parang professional aura niya. And the second one, the product itself, actually yung formula niya, it didn't really, hindi siya wow, parang hindi siya nagpa-wow factor sa akin. Yung oil control niya, hindi masyadong maganda. I can imagine na paano kapag sobrang init na, since yung environment ko naman is malamig, ganun. Parang feeling ko, hindi siya suitable for this kind of weather. Pang Korean talaga siya, pang ganun siya. So, yung oil control niya, it's really gracefully, may separation na nangyayari sa T-zone ko. But, good point is, hindi siya nag-crease dito sa may smile lines ko, sa fine lines ko. Hindi niya na-emphasize yun. Pero, it gets really beautiful kapag nag-warm up siya sa skin. Pero pag sobrang oily mo na, hindi na talaga siya maganda. And I think you really need to set it with a powder. Yun yung mga, kailangan may powder ka, ganun. It's, I would just give it 2 out of 5. Kasi, ga-allergic ako. Feeling ko hanggang 8 hours lang siya. Hindi talaga siya legit na 48 hours. Scammer. So, hanggang 48 hours yung kiniklaim nila. Pero, I think hanggang 8 hours na talaga siya. Tsaka parang feeling ko kapag stress ka na sa work, yung sobrang mamantika na yung mukha mo sa nervyos sa trabaho, feeling ko hindi niya kaya, hindi niya carry. So, 2 out of 5 lang. Pero parang feeling ko, nag-aksaya ako ng 1.8, gano'n. Anyways, moving on. Yung scent niya, wala din siya masyadong scent. Gusto ko yung scent niya kasi very mild lang siya, pabebe, gano'n. Parang feeling ko, madadala ko siya sa event, tapos pag nagbeso-beso, ang bango, diba? Yun yung mga naiisip ko. So, yun lang, nagka-allergy lang ako. Medyo nagkabatik-batik. Hindi yan medyo, talagang nagkabatik-batik yung mukha ko. Tapos, parang feeling ko, hanggat matagal ko siyang wini-wear, nangangati-ngati yung mukha ako. I really wanna take it off kahapon, pero for the sake of the challenge, sabi ko, i-stretch out ko hanggang 24 hours or 48 hours. Pero since wala nang foundation sa mukha ko, parang nag-aaksayal ako ng panahon. Anyways, so, that's it for my review. Thank you so much for watching, and I hope I'll see you on my next video. Who knows kung anong next na paandar natin. Huwag mong kakalimutan ha. Like ka, subscribe, tapos comment down below para may